Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Magbigay tayo reaksyon dito kay kay Excellency saka kay Sara Duterte. Mukhang tumapang na ho si PBBM Ano lang ho to, 8 hours ago, PBBM tungkol kay Pastor Kibuloy. Magpakita siya, sundin niya ang batas. Pakinggan ho natin si PBBM. Magpakita siya. I question his motives. Let me question his motives. Bakit lagi kaming kine-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundin din niya ang batas. Yun lang. Hamon niya ni Pangulong Bongbong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy matapos questionin ng kanyang kampo kung sino ang mga pribadong individual na nag-alok ng 10 milyon. Puta, talagang matibay itong kampo ni Kibulog Sila pa nagkukustyon. Sila na nga itong wanted, no? Pero matapang na si Marcos ngayon. Iba na Yung pisong pabuya para ituro ang kinaroroonan ni Kibuloy at kung ano ang kanilang motibo. Sinagot din ng Pangulo kung bakit ito tinanggap ng Department of Interior and Local Government. Bakit hindi? They want to help us bring a fugitive to justice. You know, here's a fugitive ka na. Kibuloy ka. Fugitive. He is hiding from the law. Now, if there are private citizens who want to assist the government in that effort to bring him to justice, I do not see what is any. So he can question their motives as much as they want. Pero sabi ng mga abogado ni Kibuloy, wala raw legal sa mga hakbang ng administrasyon laban sa kanilang kliyente. Choose your flavor. Putres. Tibay talaga nung kampo ni mga bata ni Digong, no? Sila pa nagrereklamo. Mali raw yung gobyerno sa ginagawa kay Kibuloy. Putik yan. Mga friend, ano na tayo? Pero basta yung panaginip ko, yun. Natakot ako doon sa panaginip ko, totoo mga friend, Masyado na hong ipit na ipit ito hong si Digong, no? Michael Yang may aarestuhin na raw dahil hindi pupunta, binabaliwala yung mga patawag sa Senado, sa Kongreso, wala sa kanila yan, hindi sila kayang ipatawag. Mga friend, si Alice Go, si Hugo Waping, wala na rin. Pogo, mukhang lantad na rin. Ang problema nga lang, ayaw magsalita ni Bongbong tungkol sa ipahinto yung Pogo, no? Yun lang medyo questionable doon. Tsaka yung si Speaker, nagsabi na parang yun nga, ayaw rin niya, no? Pero yun nga, wala ho silang pahirap na rin yung yung sitwasyon, pero malaki yung Davao. Kung pagtataguan lang, hindi nila makikita. Yun nga, may timbre na, hindi pa nila napasok yung kingdom diba? Mahirap po, mabigat. Kailangan talaga nito, parang style Digong ka rin, na pag sinabing arestuhin, pag lumaban, patay. Parang yung nangyari kila, si Paruhinog, di ba? Yung pamilya Paruhinog, nagbigay ng search warrant, arrest warrant, patay. Si Espinosa, nasa loob na ng kulungan. Search warrant pa, patay. Dapat ganun. Pag ganito lang, malambot yan, His Excellency. Dapat ganun. Tsaka yun nga, yung kingdom, tsaka yung na alam ni Digong, inamin naman ni Digong, alam ko kung nasaan, search warrant yun pati bahay ni Digong. Diba? Naghahamon na si Digong kasi talagang ipit na sila mga boss. Ang habol nito, talaga, sabi nga ni Secretary Ronald Llamas, itataob nito mesa. Sanay magtaob to ng mesa. At gaya na sabi nila, Digong o whatsoever, hindi sila pahuhuli ng buhay. Kaya yung Go Waping,
Wala na ho yan, hindi na ho nila makikita yan. Parang kibulog na rin yan, parang bantag na rin yan. Puro hindi ho papahuli ng buhay eh, di ba? Yan ang ano yan eh. Oh. Kumbaga sa ano eh, sukul na eh. Sukul na mga pren eh. Hindi na nila maaantay pa yung sabi ni Digong na ano na diyan ka lang, walang aagaw sa puto mo. Parang ganun na hindi, walang, maski na inaagaw na nila, yung salita pa rin ni Digong, walang aagaw sa pwesto mo. Higi, basta ikaw hanggang ano ka, ganyan, parang matatapos ka ng termino mo. Putik yan, ano yun? May maniniwala pa ba dyan? Di ba? Ano lang siya sabi niyan eh. Magmula nung mag-jet ski siya, kung ano-ano. Sa totoo lang talaga mga friend, pinapakinggan ko yung mga ano talagang ako sa akin talagang nagago nitong mga Duterte nito Pilipinas. Naituring nilang Davao ang buong Pilipinas. Nagawa nila yung gusto nilang gawin. Diba? Pag upo ni Digong, Michael Yang, inchik agad eh. Economic advisor ka. Hindi nga sila magkaintindihan eh. Not unless na talagang marunong mag-inchik si Digong, di ba mga friend? Kibulog, maski nabaliw ka, ikaw spiritual advisor ka. May item yun May sweldo kaya yung mga ganun. Kasi yung mga membro ng kabinete, di ba? May spiritual advisor. Di ba? Ikaw, Ari Roque, human rights ka ba? Sige, spokesperson ka. Human left ka na ngayon. Pambilis eh, di ba? Magulo yung pagkor. Yung pagkor. Parang ano rin yung pagkor, eh, no? Parang kasabwat din nung ano, sa Pogo, eh. Diba? Basta yan ang aantay natin, ICC. Sakasakali talaga yan. Pero yung salita ni Marcos kanina, di ba? Matapang na. Di ba? Hindi, wala nang pastor-pastor eh. Yung salita niya. Sino ang kukwestiyonin mo yung ano namin, Ikaw ang nasa batas kami, di ba? Sabi ni Bongbong. Ikaw ang lumalabag sa batas. Di ba? Matapang na. Ito si Sara. Dito nawindang din ako mga friend. Pakinggan natin. Duterte to skip Marcos zona. Chinese ship, wala na yan. Chinese ship may be culprit in hitting, ayan. Yung dito lang tayo kay Duterte. Alam nyo, yung palarong pambansa sa Cebu, hindi pumunta. Pero nandun pala sa Cebu tong si Sara, pero pumunta sa simbahan at saka doon sa ospital. Dumalaw sa mga nagkasakit na mga miyembro ng palarong pambansa. Ganun. No? Sisimba lang, mayroon pang camera. Ano ba yan? Vice President Sara Duterte will not attend the third State of the Nation address of President Bongbong Marcos on July 22. In an ambush interview on Thursday, July 11, Duterte says she will skip this year. Dito ako nawindang mga boss. Sasagot nito Dati no comment lang dapat sinasagot nito. Ngayon iba eh. May laman. Buhisiin nyo na rin mga ka-warriors Persona. She also names herself the designated survivor. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Yun yung tulungan nyo ako. Baka mahina ako eh. Hindi ko kayang unawain yun eh, no? No, I will not attend the SONA. I'm appointing myself as a designated survivor. Parang may mangyayari, no? Kung ano man ang mangyayari, parang lumili siya eh, no? Parang ayaw niyang dikitan na si Bongbong eh. Parang ganun eh, no? Naknampating. Ito, wala ho kasi talaga eh. Wala na hong ibang Pag diniinan pa ng diniinan at kung tututuhanin na talaga sila nitong administrasyon na to, talagang lusaw. Malulusaw sila. Malulusaw tong Duterte na to sa mundo ng politika. Kung talagang didiinan kung talagang didiinan
Yun nga lang, masyadong maraming iniwang alipore si Digong sa matataas na pwesto sa gobyerno. Oo. Kaya nga yung isa yung abogado ni Go Waping, di ba, inisyu na siya ng warrant of arrest sa Senado. Aba, sa Supreme Court ang tumbok ngayon. Iaapilan niya raw yung naging desisyon na Senado na pinapa-aresto, parang nireklamo sa Supreme Court. Gaano katapang yun. May power naman ang Senado, di ba, para magpa-aresto. Lalo na kung binababoy nyo na yung Senado. Attorney, step in, May power ang Senado. May contempt power nga sila di ba? Tawa ako sa interview kanina doon sa attorney nila ni Idol Ted Filon Talagang ang abogado, no? Ang ewan. Bukas natin talakayin yan. Yung tungkol dyan sa interview ni Ted Filon, no? Talagang monti ako nahulog sa upuan ko, Oo, totoo. Bukas. Itong kay Sara, no, mga friend. Masyadong mabigat yung binitawan na yan. I'm appointing myself as a lone survivor. Nitin nga natin. State of the Nation address of President Bongbong Marcos on July 22. In an ambush interview on Thursday, July 11, Duterte says she will skip this year's SONA. She also names herself the designated survivor. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Designated survivor pala. I'm appointing myself. Sarili mo, ina-appoint mo. Mukhang may tama rin talaga ito, no? Tsaka yun, saan niya hinugot yun? I'm appointing myself as the designated survivor. Bakit? May lulubog ba na bangka para ikaw lang ang maging survivor? Parang gano'n ang pick-up ko, mga boss Pakiano nga kung tama ako. I'm appointing myself as designated survivor. May lulubog ba na barko at ina-appoint niya sarili niya? Siya lang ang maliligtas? Survivor, di ba? Kaligtasan? Ano sa palagay niya, mga boss? Mukhang surang-sura ito sa mukha ni BBM, Parang ayaw niya dumikit kay BBM, Dati, beso-beso, di ba? Kiss-kiss pa, di ba? Chick-to-chick pa bago aalis, sasakay ng raplano. Ngayon, eto na sila. Balik tayo dito sa designated survivor. Putik yan, no? Kakatakot to yan. Oo, mababa. Para sinasabi ni di ba? Ni Bongbong kanina. Wala kang pakialam gustong tumulong private person gustong tumulong sa pagkakata para matakip ka na Ba't mo kukusyonin? Ikaw ang dapat nasa batas kami, sabi ni Bongbong, di ba? Ang problema nga dyan, His Excellency, paano kung kagaya ko, tuturo ko, nandun, sa Davao, doon sa bahay ni Digong, kaya niyong pasukin nga rin yun. Gano'n. Yun akong problema doon, His Excellency. Di ba? Kunyari ako, gusto ko 10 milyon, di ba? Sabihin ko, doon. Paano gagawin nyo nga ron? Kung may nagturo na gano'n, nando sa bahay ni Digong. Paanong style na gagawin ng kapulisan para mapasok yung bahay ni Digong? May nagtuturo, gusto ng 10 milyon, reliable source, A1 na information, mga gano'n. Paano nyo papasukin nyo ron yun? Tsaka yun mga chief, yung mga pulis-pulis na mga sa Davao, 3 palit daw, sabi ni Atty. Enzo, tawa kanina
sa isang araw 3 beses nagbalasa sa Davao. Ha? Yun ang problema, di ba mga boss? O, kung meron nga magtuturo, makikita namin nandun sa bahay ni Digong. O, anong gagawin nyo nga ron? O, yung tanong dyan. O. O, ano si Kibuloy sa bahay ni Digong? O, tinatago ni Digong. O, anong nga gagawin nyo? Mga kapulisan. O, yun lang tanong. Ganun lang kasimple. Kaya nyo ba? O, yun lang yung. Magkulab na tayo mga boss. Ha? Tsaka si Sara Duterte, may laman ho yun. Dinesignate niya yung sarili niya. Ha? Designated survivor. Inappoint niya yung sarili niya as designated survivor. Parang dinadasal niya mamatay na sana si Bongbong. At siya na ang designated survivor. Taragis na yan. Ganda yan, maganda. Marami pa ho tayong popcorn na ubusin, no? ICC na lang talaga pag-asa dito. Boom! Makiki-operate talaga. Pero mukhang makiki-operate na po sa the way na magsalita si His Excellency. Ha? Magkulab na po tayo. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. At sa mga at sa loving wife mo po at sa loving family mo po. Lalo na sa mga viewers mo. God bless. Stay safe and healthy kayo ng pamilya mo. Lalo na kay Mrs. mo. Salamat, Ladies Anita. Stay safe and healthy ka rin, ha? Ladies Anita ulit, oh. Baklang Harry Roque, tigilan mo na ang pagsisinungaling mo. Listado ka na may nakuha na ebidensya yung joint bank account ninyo ni Mrs. mo at sa bata mong pogi mo na boyfriend, ha? Wala pang reaksyon si Harry Roque dyan tungkol sa bank account na yan, ano? Wala pa, meron na ba? Wala akong nakapanood. Mukhang nabibigat ang mag-isip ng kagaguhan. Ay, nakagaguhan ng rason, no? Ladies Anita ulit, oh. Maliwanag pa sa sikat ng araw na siya ay isang leader ng Pogo, involved. Siya, maraming ebidensyang nakuha. Kaya nga, nagkakasabit-sabit na sila. Kaya nga, the only way, talaga shortcut na. At sabi nga ni Sara, I am designating myself as the survivor. Kalat ni Baya, shout out. Chupista Bunaaw, shout out. Good evening po, kuya, at sa mga ka-warriors. Kuya, ang galing naman ng palusot niya. Sana matuluyan nga. Sorry kuya kung masama ang dalangin ko. Dalangin ko po, sobra na kasi sila. Sobra na po kasi sila sa buhay. Sabi niya. Nagang sobra na. Good evening, Karoke. Di baling ginagabi, basta pogi. Banat lang, Karoke, sabi ni Kalat ni Baya. Oh. Ito. Hello, Miss Akira Milus. May you a pleasant day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out, Akira. Busy si Akira rin eh. Oh, parang si Amy Bingson, si friend Amy. Ha? Ladies Anita ulit, oh. Ulong na, aabutin ni Baklang Harry Roque. At pati yung pogi niya na boyfriend. Karma na dumating na. Tapos na ang masasaya ninyo na araw, sabi ni Ladies Anita. Ang problema, Ladies Anita, grupo ni Digong yan. Hindi ganun-ganun lang yan. Kaya sabi ni Ronald Llamas, kaya niyang magtaob ng lamesa. Ha? At yun nga, dinidesignate na ni Sara sa kanyang sarili as designated, ina-appoint niya ng sarili niya as a designated survivor. May laman yun, totoo. Ano sa palagay niya, mga boss? Ladies Anita ulit, oh. Duterte Shit administration, grabe. Ang mga lagim na pinagagawa, toxic. Malaking aral na sa ating lahat. Kaya magising na tayo sa katotohanan. Alam na natin kung sino ang dapat nating iboto sa 2025. Wakasan na lahat ang mga maka-Duterte shit at maka-China. Enough na, sabi niya. Ang problema, may yung George Garcia, merong kumakalat na pero pinapabulaanan ni George Garcia ang mga kumakalat na siya kurap. Sam AJ, shout out. Karox, ako ang nagbigay ng reward money para mahuli si Kibuloy.
Kasi nagbenta ako ng tricycle. Joke. Siyam. Sumagot si David Alvin Mendoza, shout out. Ka-warriors, kahit joke lang yan, ay okay yan, sabi niya. PJ Siop, shout out, sabi niya. Ako rin magbibigay ng advice, sabi niya. Federico Mandaco, yes, ako rin. I move. Patay tayo dyan. Ladies Anita ulit. Good night po, Sir Roque, and to your loving wife at sa loving family mo po. At sa aming mga viewers, stay safe tayong, keep healthy, and God bless us all. Bukas na umuli. Sumagot si lahat niyo. Ladies Anita, good night and God bless din sa'yo. As always, sana masaya and safe ka palagi. May you sleep like a baby. And may you have a sweetest of dreams. Rodelia Alpilor, shout out. Alanan Lusot, yan si Sir Rox. Grabe. Kasibaan ng butanding na yan. Malala na ang mga DDS. Ala na yan si Laki sa farm. Wala na. Kabilang na siya sa mga pugante gaya ni Bantag, Tebes at Manyakis sa Kibuloy. Yang sinungaling putanding. Sige, Sir, salamat at ingat and God bless po. God bless, Rodelia. Lahat ng mga miyembro ng sindikato puro wanted di ba? Gaya nga na sabi, Davao Mafia. Pero wala pang nadadampot. Yung Parmali lang, nalalayo na naman tayo. Wala na naman yung Parmali. Napunta na naman dito sa Pogo, kung saan sana. Ay, nako. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Itong si Roque, malakas din ang loob, dumakdak. Palibasa, nakasandal siya kay Digong. Mismo! Tsaka itong si Alice Goo, nagtatago na rin. Ano ba yan? Tulad na rin ng Bantag, Tebes at Kibuloy. Ganyan ba ang gumagana ang batas? Only in the Philippines talaga. Totoo, Johnny Bigod. Gumagana. Jaime Catalan, shout out, Karoke. Bakit ganun ang pagmumukha ni Harlin Roque? Parang pandesal na binabad sa 3 araw sa tubig kanal, pero makapal pa rin ang pagmumuka. Matabang sinungaling. Totoo yan. Jaime Catalan ulit Si Kibulog ay isa sa miyembro ng sindikato na pinamumunuan ng demonyong si Digong. Kumbaga, si Kibulog ang high priest ng sindikato ng mga demonyo. Ewan kung kaya ipakulong ni Marcos Jr. yan, dahil si Marcos Jr. ay isang hamak na supot. Patay tayo dyan. Uy, Jaime Catalan welcome to the club. Yannick Ordobes, shout out. Booking ka na, bank account ng ebidensya, nakakuha pangalan mo at boylet mo. Sabi ni Yannick. Ted, shout out, Ted. Sinong maniniwala sa'yo, Harry Roque? Sobra ang kasinungalingan mo. Sangkot ka pala sa Pogo. At isa ka din daw sa land grabber sa Bataan. Dapat kayong mga sangkot mismo sa Pogo ang singilin ng gobyerno, hindi yung mga inosenteng mga tao na ginagawang incorporator ng Pogo tulad ni Lieutenant Jesse Mendoza at Philippine Coast Guard na ginawang incorporator at direktor ng 193 Pogos sa Pilipinas at pinagbabayad ng 400,000 pesos na piyansa. Dapat palayasin na ang mga Pogo sa Pilipinas. Kasama na kayo, Roque, Duterte at mga suporter ng Pogo. Dapat ibalik sa gobyerno ang kinuhang pera kay Lieutenant Mendoza ng PCG at iba pang biktimang katulad na wala silang kasalanan. Walang kamalay-malay. Yun nga ang tindero ng almusal Tatlong babae. Incorporator din. Yung isa nagtitinda naman ng mga inasal. Putik yan. Ay, nako.
Yung isa naman, yung nasa Senado, meron daw siyang internet na parang laruan ng mga bata. Kaya nakilala daw niya yung dalawa. Natatawa nga ako dun. Ano to? Roland Bugarin, welcome to the club. Puro ka kasinungalingan, punyeta ka. Nakukonsensya ng budi mo, kasinungalingan mo. Punyeta ka, nakakaduda na ang pagmumukha mo. Buranding ka, nabubuhay ka sa kasinungalingan. Nakakatulog ka pa ba ng maayos? Nako, Roland. Baka, ewan ko, baka nakahiga sa pera, di matutulog ng maayos yan. Rodelia Alpiloro, Sir, di kaya tinatago nila si Go dahil delikado ang pinakapinuno nila? Talagang tanong lang po, Sir. Totoo, hindi na lilitaw. Nabo ko eh. Pero kung walang nakatakas na tortured victim, planchado pa eh, di ba? Eh may nakatakas eh. Oh, nakalapit kay Senador Risa eh. Yun na. And the rest is history na ha. Ted ulit oh. Pag tinanong mo si Topacio kung nasaan si Kibuloy, ang lagi niya sagot ay hindi niya alam. Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan itong si Topacio. Bakit hindi niya alam kung nasaan ang si Kibuloy pero todo pa rin siya ng pagtatanggol niya dito? Nawawala pala ang kliyente mo, eh bakit di ka rin mawala? Para ipagtanggol mo pagtanggol mo siya sa kawalan. Sino pang ipagtatanggol mo kung nawawala ang kliyente mo? Bugok. Di ba? Limbrado Ludovico, buti nga sa'yo. Sige, lusot pa more. Dapat makakulong ka, gago. Doon ka sa Senado magpaliwanag. Ha? Ewan ko, si Harry Roque, oh, tignan mo, kung pupunta sa Senado yan, hindi rin pupunta yan. Oh. Basta Batang Digong, hindi pwedeng pupunta-punta, ha? Nagkataon lang to si Go Waping na to, nabisto eh. Kaya lang, mayor siya, talagang dapat obligado siya pupunta eh. O, di ba? Eh, kung di yan mayor, di rin yan pupunta eh. O, ngayon, sinuspindi nyo, di wala na. Talagang grabing iniwang sakit ng ulo nito si Digong. Pero yun nga, na kay Marcos pa rin, kung paano niya, yung mga buibulong brigade ni Marcos, kailangan na matibay. Ted ulit, tama po yung Karoke. Pag may problema, ay tumingin ka sa mga taong mas mababa ang malala ang problema kaysa sa sarili at pagkatapos noon ay tumingin ka sa langit at muni-muniin ang mga ginawa ng Diyos at magpasalamat dahil siya pala ay mas pinagpala pa kaysa sa mga taong sawing palad. Purihin ang ating Panginoon Diyos. O diba, Ted? Ganun lang yun. Pag may problema ka, tumingin ka doon sa mas may problema sa'yo. Tama, tumingin ka sa langit at sabihin mo, salamat po Diyos ko. Ito, kaya ko po ito. Diba? Yung iba kasi, may problema na nga sila, titingin pa sila doon sa walang problema sa kanila. Ayan ang gagawin nila. Madidepress sila. Come to the point. Maghahanap sila ng lubid at magbibigti na. O, di ba? Yun eh. Hailey Wessinger, shout out. Dapat lang sa dami ng mga biktima nila, kulang pa yan dapat, mag-suffer siya sa kulungan. Totoo, Hailey. Alberto Olaer, shout out Karoke, masarap manood ngayong sunod na hearing sa Senado tungkol kay Alice Go, resource person, si Attorney Herminio Minyong Roque. Tingnan natin, Karoke, kung anong sasabihin niyang crystal bola ni Butanding Minyong Roque. Kung ako, si Secretary Benhur Abalos, ang una kong arestuhin si Digong Duterte. Ang sabi ni Digong, kasama pa daw sila kumain sa isang restaurant. Ibig sabihin, alam ni Digong Duterte kung saan nagtago si Kibuloy, Karoke. Kaya nga, diba? Tanong ko, paano nga Rod kung sasabihin nung nagtuturo para mahuli si Kibuloy, nandun sa bahay ni Digong. Paano gagawin ninyo ngayon? Siyempre,
Mag-i-issue kayo ng search warrant kasi merong informant kayo, di ba? O, ganun. At pag meron kayo search warrant, kaya yung i-implement. Kung wala rin lang, anong silbi niya? 10 milyon na yan. Maski pa sabihin mo, 100 milyon yan O, tinuturo nga sa inyo, nasa bahay ni Digong, anong gagawin nyo ngayon? O, di ba? Paulit-ulit. Raul Villanada, shout out. Meeting ko yung Rox at sa buong pamilya. God bless. God bless, Raul. Raul ulit, Ano ka mo, Roqueta? Maling balita. Ikaw ang kaural ng maling balita, bruha. Lorna Vélez, shout out. Ay, nako, Karoke. Kasama na minsan manood ng mga news about politician involved Pogo and sa iba pang sindikato sila dahil alam naman nating panay denial lang naman maririnig natin sa kanila. Maski nagdudumilat na ang mga katotohanan. Totoo yan, Lorna. Raul Villanada ulit Tuwa pa yang si Roque pag nakulong. Maraming lalaki dun sa mga macho pa. Wala, hindi na Baka hindi nga rin dadalo yan. Patawag man nila sa Senado, hindi yan dadalo. Lorna Perez ulit Karoke, si Duterte may video, nakitang mahina na may host na sa tagiliran niya para daanan ng ihi and may 3 siyang super alalay. Do you think we can call it his end is near? Ay, naku, Lorna. Baka peke pa yan Yung sinasabi mong pinakita Federico Mandaco, shout out. Totoo yan. Kitang-kita naman nung pinakikilala ni Willie, bumtarat-tarat si Digong sa may Isugrali. Hirap lumakad, 2 umaalalay para lang makatayo sa harap ng mga tao. Federico, hindi ako niniwala dun. Artista nga siya Diba? Artista siya. Basta yun nga, nagago nila ang Pilipinas. Naging Davao. Diba? Kaya siguro, tuloy natin ito kay Federico Mandaco. Kaya siguro si Willie bumtarat-tarat ay kumalas na sa line-up na senatorial slate ni Digong. Hindi na ito makakampanya. The end is near. Sana. Yun lang yun, sana. Shirley J. Sir, shout out. Wala nang hindi na nila yan makikita si Alice in Wonder Farm. Hindi pala yan lumaki sa farm, Karox. Nag-aral din pala yan sa school sa pinasukan ni Senator Gatchalian. Kaya tatakas na yan. Oo. Pero si attorney step in kunya-kunya pa rin, di ba? Naku. Sumagot si Ted, Kaya nga sabi ni Alice ay taga-farm po ako. Kaya lagi po akong nasa farm. Pero ngayon po, wala na po ako sa farm. Tayo dyan. Shirley Jaser ulit, Nako po, Roque. Huwag mo nga kaming gawing tanga. Kahit hindi kami nag-aral bilang isang attorney, ay kagaya mo, hindi kami kagaya mong hangal. Ang masasabi ko lang, kapal ng mukha mo. Alam mo kung gaano kalaki ang kasalanan mo. Sige po, Karox, itulog ko muna ang mga stress na nangyayari sa atin dahil sa mga yan. May work po ako bukas. Night duty. David Allen Mendoza. Hello, Karox. Good evening po sa lahat. Wala po talaga kahit ano pa ang sabihin ni Shoke ay isa lang ang sigurado. Napakakurap niya. Naghihintay lang pala ng tamang sandali para magpayaman sa maling paraan. Kunwari ay human rights lawyer pero kumukuha pala ng buwelo para magkamal ng kwarta, kaya nang gamitin
ni Digunggong ay namayagpag o umalagwa ng todo. Kawawang nilalang, di naman niya madadala ang yaman niya sa impyerno. Totoo. Sana ang parusa doon sa mga sugapa sa pera pagdating sa impyerno, no? Yung nga nagngangata sila ng buong buhay nila sa impyerno, wala silang gagawin kung hindi magngata ng pera. Kaya lang yung barya, ha? Yung mainit na barya, ata sila ng ngata. Nang wala na silang ipin, putik yan. User, shout out, user, ha? Kung hindi na sana nagtatago si Kibulok ay walang reward na kailangan na tinutuligsa naman ni Ka Eric. Ka Eric, payuhan mo si Kibulok para di mo problema yung reward money. Al Ulalia, shout out, ha? Yan ang style ng mga nako corner, palusot. Hindi na uubra yan, gas-gas na alibay na yan. Basta ang mga kawalangyaan ninyo, butanding Syoke, Roque, ay nabubulgar na, courtesy ng puon yung walang hiyang taong si Digunggong. Swerte mo nga, Syoke, Roque, kumita ka sa Pogo. May pogi ka pa. Good day, Sir Rox, sa mga ka-warriors. God bless, Al Ulalia. Saan ka pa, Al? May Pogo na, may pogi pa, ha? Ted ulit, oh. Ano naman kayang kasinungalingan ang masasabi ni Harry Wet po ng manok, Roque, sa nakuhang bangko dokumento sa isang sa mga kaha sa Pogo, Porac, Pampanga. Sabi ni Atty. Enzo, lista ng katakot-takot na halaga ng kwarta. Makaligtas pa kaya dito si Harry Wet po ng manok, Roque? Pag hindi niya kaya, tago rin siya. Laki ng kingdom. Daniel Lim, shout out. David Alin Mendoza ulit, oh. Karok, sana nga po kabaligtaran ng mangyayari sa panaginip niyo po. Kapag may mawala po dyan, kahit sino kay Diggs o sa Rajim Potpot, ay mapapauwi po ako ng Pinas para dumalo sa burol nila at sabihin ko po, buti nga. Talaga lang, ha? Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Ben I. Bingson, Dolor Garcia, shout out kayo dyan sa Italy, ha? Eman Scalona, nak, shout out. Sabi ni Friend Shervin, oh. Naku po, mahabaging langit, ayan na naman po, rumatsyada na naman ang butanding to the max. Lubid-lubid at rumerepeking makanginig baba at walang kamatayang kasinungalingan ang binubuga ng putik na bunga ni Syoke. Hoy, yawang Kurimaw, wag kami, oy. Naku, sarap mo talagang sinilasin sa nguso. Damontres ka. Panay pa pila mo, madilat pa sa sikat ng araw, karma is real. Di ba, be? Mabuti nga sa'yo, no? No? Siguro, pinakamagandang payo para sa'yo, tahiin mo muna yung bunganga mo. O kaya, mamundok ka muna doon. Walang kukontra sa'yo kahit rarat-rat ka pa yan bunganga mo ng kakakuda. Nakala mo naman naniniwala at nakikinig pa sa'yo. Nabuisit ka, pre. Alam mo, Syoke, ganito lang yan, pre. Isinusuka ka na ng buong madla. Tantanan mo na ang kakakuda para mo ng awa. Kasi prediction ko pa para sa'yo, kahit magbarangay tanod pa, walang tatanggap sa'yo. Wala kang pinagkaiba sa pasintabi po, mga sir. Di po nilalahat, ano po, yung ating magigiting na sundalong kanin at pulis patola na walang alam sa batas ng Diyos at batas ng tao. Ikaw naman, Damontres ka, ba
namantikaan lang ng uso mo at lubot mo, nag-alahalimaw ka na. Ano, tignan mo ang itsura mo ngayon. Dating matuwid ang utak at dating may dangal. Akalain mo dahil sa naging parang alkansya ang ulo mo. Sa dami ng mga paayuda at pahabs. Ayan ang itsura mo ngayon. Siguro kung akong kapamilya mo, di na ako makakalabas ng bahay. Totoo. Grabing pandarambong at kahihiyan ang idinulot mo sa angkan mo, pre. Pero dahil sa ngalan ng salapi, ikaw ay walang paki. Anong dangal-dangal? Totoo naman yan, Piadelli. Anong dangal? May dangal ka nga, wala ka naman pera. Di ba ganun ang katwiran niya mga hayop na yan eh? Anong husti-husti siya ang human advocate pinagsasabi nyo? Ano ako, bali? Pera na nga, gagawin ko pang bato. Wag na to'y, oy. Ibig nyong ibahin nyo ako. Kapal na lang ng muka, tibay ng dibdib. Pasok politika, instant milyonaryo ka. Totoo yan, tanging puhunan para pasok sa banga. Nabwisit ka. Pero dahil sa ikaw isang anay at taksil sa bayan, lumayas-layas ka na nga sa harapan ko. Baka di kita matantya. Pamanahan kita ng rayuma to the max. Chupi, layas, lecheng yawa, Kinam. Dapat sa'yo, itapon ka sa iwahig at doon ka turuan ng leksyon. Isa ka talagang pambansang buwisit. Layas, Chupi. Hinita ang ulo mo na naman. Piadelli ka eh. Galat niyo. Kaano-ano ka, Roque? Ano mo si paring Harry? Hindi, siya apelyido niya, Roque. Ako pangalan ko, Roque. Oo. Gusto ko naman baguhin eh. Palayaw ko sa ani eh. Oo. Kaso yun ang pangalan ko. Ano to? Alipio Auditor. Welcome to the club. Alipio. Good morning. Kaya takot si BBM kay Digong. Baka magkabistuhan na sila ang nangdaya sa nakaraang eleksyon. Yung kay General Eli at Eli na matrix ng kitang-kita ang dayaan sa computer. Kaya hindi mabangga baka mag-failure of election. Pareha silang talo. Malamang Alipio. Pero mahirap yan. Ang pwede lang mag-alis sa kanila ang tunay na may-ari nitong Republika, Kumpanyang Republika ng Pilipinas. Taong bayan. Pero may maya wala. Di ba? Reynaldo Gonzalez, shout out Hindi imposible na sangkot at protektor ng Pogo si Harry Roque. Alam nyo ang basihan? Yang pagtatanggol niya sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Kaya sa Pogo pa kaya na may pogi. Kaya pala panay ang putak may nangingiklog na pugo. Marilo Pabianak, shout out Good morning po, muli tay at sa mga ka-warriors. Ang kailangan nga po natin tay ay maging matatag sa hamon ng hinaharap ng ating bayan hanggang dumating ang araw na sumilay ang pag-asa at liwanag ng buhay. Amen. Kaisa mo po kami tay na maging kabaliktaran ang dream ninyo po kasi mababalik na naman ang kadiliman ng pagpatay sakali ng pumalit ay ang anak ng may kaso sa ICC. Kahit paano yung mga gumagawa ng di maganda ng past administration, heto at lumilitaw na ang ebidensya. Hangad natin na maparusahan ang may sala. Nawa naman nga po huwag magpatuloy na bumaba ang listahan ng mga fugitive na wala ni isa man ang nahuhuli. God bless po tay at sa mga ka-warriors. God bless Marilo Pabian. Ito. Oscar Regalario, welcome to the club. Karox, tawagin mo na lang Prinsipe Abante atras si Kong. Patay tayo dyan. 3J Siopo.
shout out. Friend June Lagon, Pastor. Jeff Ramos nak, shout out Sabi ni 3G Shop. Well, Brother Leslie Asisio, shout out. Long time no talk tayo Sabi ni 3J Shop. Anong masasabi ko, Xerox, sa palusot ni Haring Roque? Di wow. Yun. Kala ko no comment 3J Shop ulit. Ay, meron pala akong masasabi, Xerox. Ganun ba? Patay tayo dyan. 3J Shop na naman, Xerox. Out topic muna ako. Dito ko kay Digong nyo. Tungkol sa alam daw niya kung nasaan si Gibbs. At ang makabagbag damdamin naman na pagtatanggol ng walang kupas na si Kimo. Baka nagjo-joke lang daw o joke lang daw yun. Totoo, mga tanga yan. Ang gagawin natin dyan sa mga yan. Let's just say it was a joke. Bakit siya ex-president nagjo-joke ng ganyan when it's very sensitive topic? Nagjo-joke ba ang gobyerno sa pag-aresto kay Gibbs? Sino ba ang nagipag-joke kay Diggs? At joke siya ng joke. Wala yan, 3J Shop ka. Naku. May sapak nga yan mga yan. Sa totoo lang Napamunuan ng Pilipinas ng mga sindikato. Ng mga baliw. Sa totoo lang. Tuloy natin kay 3J Shop. Isa pa. Laging yan ang palusot ni Digong. Na joke lang, na nagjo-joke lang. We don't need the joker in the government. Yun nga, diba? Nung sabi niya, magje-jet ski ako, titirik yung sa West Philippine Sea, kung ano pagdadaldal niyan. Ang tatanga kasi ewan ko. Kaya wala akong sisihin mo dyan, yung mga bumoto dyan, diba? At higit sa lahat, si Amy Marcos. Yan ang sumuporta dyan Kung hindi sa Marcos, hindi naman nanalo. Ilan lang ang lamang niya nun Tuloy natin to. Dapat nag-stand up comedian na lang siya. Gusto pa tuloy pala yan ng mag-joke lagi. Ayun, tuloy naging president yang si Digong na halos lahat ng nasa Senado mga joker tulad ni Bato, Bongo, lalo na si Kimo. Isama mo na si Haring Roque. Totoo yan. Lorena Capistrano, shout out Mabuti na discover ang pogo na yan. Hindi talaga nananatili ang masamang gawain. Hindi talaga natutulog ang Diyos. Totoo yan, Lorena. Federico Mandaco. Sabi niya, napanood ko ng husto yung part na yon na testimonya ng PAGCOR chairman. Maliwanag doon, 6 na beses na tinawagan ni Roque yung attorney ng PAGCOR para i-follow up yung transaksyon nila. Palusot ngayon si Roque na hindi daw niya pinipressure yung PAGCOR. Para sa akin, yun lang presensya niya doon sa loob ng opisina. Nakausapin niya mismo yung PAGCOR chairman at pag-pressure na dahil dati siyang cabinet secretary ni Digong at paulit-ulit pa niyang personal na tinatawagan, pwede namang iutos na lang niya sa mga tauhan niya, yung PAGCOR chairman at yung attorney niyang kasama. Ingat na ingat magsalita. Totoo. Sandra Daisy, shout out Sorry late mga classmate ng A+ student warriors have we not seen enough about Pogo? Paano makikinabang pa rin ang mga kawatan? Totoo, Cassandra. Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Baka maaga po akong mag-vlog bukas. Siguro tanghali mag-vlog na ako. At ako'y may pupuntahan. God bless po, God bless. Basta ang importante mga friend, ang pananampalataya sa poon, Panginoon, Jesus. Yun lang po talaga yan. Wala tayong magagawa na dito. Tsaka yun nga, sana makiki-operate to si Bongbong sa ICC. Diba mga friend? Hanggang bukas po muli. Good night. God bless. Dasal.